Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kakatasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako sa amin ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako ang isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang Ama at ito'y ang nag-iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit pinagsasawalang bahala natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na din, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyang sanggol sa bisig ng inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kaniyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinilaga namin ang aming sarili sa pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ang isang kwento na nakita ko lamang po sa internet. Minsan daw po may isang turistang Chinese ang umarkila ng taxi at nagpalibot sa Metro Manila. Dinala siya ng driver sa gawing Show Boulevard at idinaan sa Shangri-La. This building is big. How long did you build this building? More or less 1 year, sabi ng driver. 1 year? Too slow. In China, 6 months. Very, very fast. Payabang na sagot ng inchik. Dumaan naman sila sa Mega Mall. At sabi, sabat ulit ng inchik, this building is very big and very wide. How long did you take to build it? 4 months, sabi ng tsuper, para hindi daw po siya mapahiya sa kanyang pasahero. 4 months? Very slow. In China, 3 months. Very, very fast. Payabang nasabi ng Chinese. Medyo napiko na daw po yung driver, kaya ang diniretso niya ito sa Pasay, sa Mall of Asia. Wow, this building is very, very big and very, very wide. How long did you build it? Payabang na sagot ng driver, only 2 months upang huminto na ang pagyayabang ng inchik niyang sakay. Ngunit muling nagkaroon ng pagkakataong sumingit at inchik. 2 months? Very slow. In China, 1 month. Only 1 month. Very, very fast. Napahiya na naman ang taxi driver na Pinoy. Natapos din po ang kanilang paglilibot at nang bayaran na sinabi ng driver, okay, Mr. Inchik, pay me 10,000 pesos. Sabi po ng driver. No? 10,000? Are you sure? Very expensive, sagot ng driver. Look, sir, may taximeter made in China. Very, very fast. Sabi sa wakas, nakaganti rin. Minamahal na mga kapatid, sa Ebanghelyo po na ang ating napakinggan. Sabi ng Panginoon, sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Jesus warned the scribes and the Pharisees and the teachers and rulers of Israel to teach and serve their people with humility and sincerity of heart rather than pride and self-seeking privileges and honor. Sapagkat sinasabi po dito, ang ibig ng mga eskriba at ng mga pariseyo ay ang mga upuang pangdangal. Upuang pangdangal sa mga piging at mga natatanging luklukan sa mga sinagoga. At ang ibig pa nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. At sabi ng Panginoon, ngunit kayo, yung mga alagad, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. At ang lahat kayo magkapatid. Was Jesus against calling anyone a rabbi? The Jewish title for a teacher of God's word. Or a father. Sinabi rin niya, huwag kayong patawag na ama sapagkat iisa ama. Alam niyo po, ang batas ni Moises in the scriptures specifically instructed all fathers to be teachers and instructors for their children to help them understand and obey God's instruction. Babasa po natin yan sa Deuteronomy 6, chapter 6, verse 7. Pero bakit kaya sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, na huwag tawaging guro, huwag patawag na guro, o kaya huwag patawag na ama o tagapagturo. Bakit? Why? Because Jesus wanted to warn them about the temptation to seek honors and titles that draw attention to ourselves in place of God and His Word. You know, brothers and sisters, pride tempts us to put ourselves first
other than or over and above first above others and worse above God. Ang banal na kasulatan po ay nagbibigay sa atin ng mga babala tungkol sa pagiging mapagmataas. Halimbawa po sa Proverbs, sa Kawikaan, chapter 16:18. Sabi doon, ang kapalalo ay hahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay babagsak. From the letter of James, chapter 4, verse 6, sabi doon ay, ang Diyos ay lalaban sa pagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Kapag tayo pala ipalalo, ay ang kalaban natin ay ang Diyos. Ayon po kay Origen, siya po yung nabuhay na matagal ng panahon, 185 to 254 AD. Siya po ay an early Christian teacher and Bible scholar. Sabi po niya, you have one teacher and you are all brothers to each other. Whoever ministers with the divine word does not put himself forward to be called teacher, for he knows that when he performs well, it is Christ who is within him. He should only call him servant according to the command of Christ, saying, whoever is greater among you, let him be the servant of all. Kaya nga po, mga minamahal na mga kapatid, ang kadakilaan ay tungkol sa paglilingkod at hindi yung tayo ay mapaglingkuran. Mga minamahal, ang paggalang sa Diyos at sa Kanyang kautusan ay magdadala sa atin ng kababaang loob. At ang kababaang loob na yon na ay magtutulak sa atin upang hanapin ang nag-iisang totoo at mabuti. Walang iba kundi ang Diyos. Humility is the queen or foundation of all other virtues because it enables us to see and judge correctly katulad ng Panginoon. Ang kababaang loob ay tutulong sa atin upang magkaroon ng tunay na kaalaman, ng tunay na karunungan, ng tapat na panghuhusga kung ano talaga ang tunay at totoo. Binibigyan tayo nito ng kalayaang magmahal at maglingkod sa iba na hindi nag-iintay ng anumang kapalit. Binibigyan po tayo, minamahal na mga kapatid, ni Apostol San Pablo ng pinakamadakilang halimbawa at modelo ng pagpapakababa. Walang iba po sa katauhan ng ating Panginoong Jesus, who emptied himself, taking the form of a servant, and who humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Ganito sumunod at nagpakababa ang ating Panginoon. At tayong mga alagad niya, ito rin po yung nais ng Diyos para sa atin. Dito rin tayo dinadala dapat ng pagsunod natin sa Kanya. Kaya ang pagiging mataas ay nagdudulot sa atin ng kasalanan at kamatayan. Ngunit ang kababaan ang papawi sa ating mga kasalanan at magbabalik sa atin ng buhay na nawala dahil sa kasalanan. Yung buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Magsitayo po tayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit.
Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalaala sa ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo para sa kanila upang sila'y tumupad sa mga inaasahan ng Diyos at ng bayan para sa kanila. Sa bawat kahilingan ng ating sabihin, Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy tayong mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinuno'y nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at ibang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katikista at pinuno ng mga komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad magtamo ng mga pribilehiyo at karangalan, nawa pangunahin nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabilin sa kanila, sa halip ng sarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso, diwa, at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, dakila naming pinuno, patnubayan at iligtas mo ang aming mga pinuno sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagmamalaki. Gabayan mo sila at kami sa ikapagtatamo ng pangmatagalang gantimpala sa kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Ano ng bayang umaasa sa sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang ugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinlinisang esposo. Kaisa ng mga apostol, Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, walang kapangyarihan, at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Tanggapin naman namin sa Kristo namin buhay na walang hanggan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, buhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita nyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipinagnonobena mula pa noong ika-1 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-4, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan
at bilang alaala na din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Nagpapari. Muli po maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po tayong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal. Sa mga yumao nating mahal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.